Dude, sasalinya na natin ang Ah, ating special Ang guest. ating Ipakilala partner mo na. sa pagneneg. Ito. Alam mo ba, Prof, sabi ko nga kay Tuti, nung bata pa ako, Aha. pagka pumapasok ako sa eskwela, naglalakad lang ako. Siguro mga 500 meters ang nilalakad ko everyday pagpapasok ako. Tapos nakikita ko marami yung sa mga construction, yung mga construction workers. Aha. Di ba? Aha. Karamihan Oo. noon, talagang napakarami niyan. Kaya lang, sabi ko nga tanong ko nga kay Prof, na doon pa rin ba yung oportunidad para sa kanila? Lalo na ngayon na modern technology na, Prof. Yes, actually maraming mga opportunities, no, kasi yung construction industry ay booming talaga ngayon, no. Sa totoo lang, yung naglabas ng Philippine Statistics Authority kung ano yung mga employment na nagpadami, no, sa Pilipinas as of January 2024 ay construction yung karamihan, no, 500,000 yung naidagdag niya. Totoo. So, madami pa rin talaga. Tapos may ang estimate ay nasa 3 million yung construction workers sa Wow. Pilipinas. Oo. Maliban pa Ayan. dito dahil nagbubukas na rin ng ibang bansa para sa mga skilled Pinoy worker talaga, di ba, Prof? Yes, oo. At yun nga, maski nga dito lang sa Pilipinas, Tuti, ano, ang demand din na sinasabi ng mga associations ng mga construction companies and builders, no, 2 million daw yung kakailanganin na additional for until 2025, ha. So dito ang lang laki sa talaga. Pilipinas yan, Prof, ha? Yung pinag-uusapan natin. Oo, dito lang sa Pilipinas. Iba pa yung sa abroad, no? Kaya talagang may shortage ng construction workers ngayon dito sa Pilipinas. Oh, sa totoo lang noon, aminin natin, Prof, 'di ba? Nung malita ko, para bang yung iba ang tingin nila sa mga construction worker, parang yun na yung maliit na level ng trabaho eh. 'Di ba? Yes. Prof, noon yun pero ngayon hindi. Talagang at saka skilled yan eh, 'di ba, no, Prof? Correct. Oo. Madami pa rin, no. Actually, ang sitwasyon niya ganito talaga, no. Doon sa 3 million na meron tayo, 1 million dyan yung certified, no? Ibig sabihin, mayroon silang mga NC2. certificate na maipapakita, sa TESDA, ganyan, no? Pero doon sa 3 million na yan, 2.3 million yung nasa informal sector. At pag sinabi natin na informal sector, ito yung mga hindi nabibigyan ng tamang sweldo o kaya wala silang mga benefits, ganyan. Correct. Yung nasa formal sector, yung maayos talaga, 300,000 lang. So parang 10% yung nasa formal sector, tapos 90% naman yung nasa informal sector. At actually, kung titignan mo, nandun yung opportunity kasi pwedeng mag-transition from informal to formal sector yung mga construction workers natin. O kaso, di ba kasi sa mga bayan-bayan, di ba, Prof? Mas, for example, may magpapatayo ng mga bahay, kalsada. Minsan, kinukuha na lang yan eh. Di ba? Oy, gusto nyong magtrabaho dito. Yun talaga yung mga nila. So, pwede nating i-jump up into higher level nila sa pagiging construction workers. Yes, oo. At ang ang maliwanag na programa ng gobyerno ay yung sa TESDA. May mga NC2, sa carpentry, masonry, ganyan, ano. Ang actually, may scholarship pa nga yan. Babayaran pa sila no, ng allowance. Allowance, correct. Oo. Kaya ako nagtataka, bakit kaya hindi pa rin na napupuno, no? Kulang pa pala, no, yung naibibigay ng government natin. Malakas yung demand. Kasi nalaman ko to actually kasi nagpatayo tayo ng head office natin sa Agusan, ano. At nung nakausap ko nga yung mga construction workers, yun nga, walang SSS, walang pag-ibig, hindi nagbabayad ng PhilHealth, ganyan, no. So inayos natin yun lahat. Nakakahiya naman bilang financial guro ay hindi ko sila aayusin, ano. Kaya swerte sila. Tapos tinuruan din natin sila na mag-ipon, ano. So, yung mga construction workers na yan, siguro mga nasa 25 sila lahat, ano. Ang ginawa namin ay, sabi ko, kung magtatabi kayo ng 10% nung sweldo ninyo, kasi weekly sila sumasahod eh. Sabi ko, tatapatan ko yan ng 5%. Kasi ang reality is, pagkatapos ng project, wala silang trabaho. Yun ang problema sa mga construction workers, lalo na mga informal.
Oo. So ang sabi ko, para hindi kayo mahirapan, at least pagkatapos ng kontrata ninyo sa akin ay mayroon kayong makukuha. So hindi kayo mangungutang, meron kayong panahon para gagamitin niyo yung pera na yan habang naghahanap kayo ng trabaho. Hindi kayo mangungutang. So tuwang-tuwa sila kasi nung natapos nga yung project ay halos yakapin nga ako ng mga construction workers kasi sabi nila parang isang buong buwang sahod yung equivalent ng na-save nila. At sabi nila, kaya din pala naming mag-ipon kung ganito yung Correct. sistema. So 6 na buwan yung project na yon pero nakapag-ipon sila, no? So yun yung kalagayan ng mga construction workers natin, no? Yun, but napansin ko rin na yun nga hindi maganda yung kondisyon ng kanilang trabaho. Tinatanong ko yun, in-interview ko sila no, na parang minsan sila pa daw ang bibili ng mga hard hats nila o kaya ng mga personal protective equipment. Nabawas pa sa kita nila. Oo. Kasi ang daming mga issues sa totoo lang no, pagtitignan natin. Kasi karamihan nga ay nasa informal sector, yung contractor din mismo ay nagtitipid hindi para hindi para mas dumami yung kita niya, pero dahil tumataas talaga yung mga bilihin at maraming kailangang pasweldohan ganyan. So sila din no na nahihirapan. Totoo. So maliban sa mga nabanggit mo, Prof, no, ikaw malapit ka dyan, hindi lang sa mga construction worker, dahil alam ko may grupo din kayong mga OFW, di ba? Ano yung anong nakikita mong dapat pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno para tulong dito sa ating mga kapusong construction workers? Oo, actually, ang isa talaga na nakita ko na untapped market dito ay kasi kapag 'di ba kapag nag-isip tayo ng construction worker, lalaki agad 'yan, 'di ba? Pero actually ang mga kababaihan, pwede yang bigyan ng trabaho sa construction work. Pwede silang mag-paint, 'di ba? Pwede sila sa carpentry. Actually, in demand nga abroad sa sa construction work ay mga babaeng welder. Dahil pulido gumawa yung babae. Kasi mga babae, no? Totoo. Magaling humawak ng pulido daw gumawa. So, napakalaking opportunity niyan para sa mga kababaihan. So, dapat iyan din yung tanggalin natin na pag sinabi na construction worker lalaki. Ay mga kalalakihan lang yan, no? So, yun. Pwede pang gawin ng gobyerno is paigtingin yung training and education program nito sa TESDA, no? Kasi yung sa amin nung nangyari talaga nung pumunta kami yung lumapit sa TESDA kasi nung tinanong ko yung 25 na construction workers na yon ay wala silang TESDA certification. So sabi ko, sumulat ako sa regional office, binigyan naman kami, pero sabi nila, sir, hindi talaga kayo kasi umabot sa enrollment, so hindi magiging scholar yan. Sabi ko, ay hindi, kahit kami na yung magbayad para mabigyan sila ng certification. Kasi makakadagdag yun naisip ko talaga yun. Correct. Parang ko rin, cargo ko na, pagkatapos nila, saan sila magtatrabaho? So at least, mas may ipon, tapos mayroon silang certification na maipapakita. Mas malaki yung tsansa. Yes. Correct. At ang nakikita ko pa, ang marami din kasi na nakukuha na certification sa TESDA ay yung mga masonry, carpentry, ganyan. Pero ang hindi alam ng marami, itong magandang opportunity, meron din on machine operation. Yung mga heavy equipment yan. Mga heavy equipment, ganyan sa TESDA. At kapag yun yung kinuha natin, mas mayroong dyan yung kakulangan doon sa industry. Medyo marami tayo, kunwari dito sa masonry, sa carpentry, mga ganyan. No? Pero sa pag-operate ng heavy equipment, sa mga forklifts, ganyan, medyo may kulang dyan. Kaya kung ako, sana may mga nakikinig dito na construction worker yun, pwede kayong magdagdag ng inyong skills na hindi lang kayo pang mason o pang pwede din kayo pang heavy equipment. Correct. Yan. At saka nakikita ko din dyan, Prof, at saka Toots. Halimbawa ako, marunong naman ako mag-paint.
pintor ako. Mm. Pero hindi Mm. wala akong certification. So, Mm. makakabuti pa rin na pumasok ka sa TESDA. Mm. Libre po yan, wala po kayong babayaran. Meron po silang mga scholarship dyan. May Tapos, allowance pa nga yes, may allowance pa po yan. Kaya lang kasi yung oportunidad, pagka meron kang certificate, mas malaki, di ba, Prof? At saka tataas pa yung rate mo. Di ba? Oo. Kasi pagka Alam mo, certified ka, ay hindi basa-basa ang rate mo. oo. At saka ano pa yan, no? May graduation ceremony. Karamihan ng mga construction workers natin, hindi naman talaga nakapagtapos ng secondary level, no? Ganyan. So, nakakatuwa nung sa graduation nila. Tapos ang nakita ko rin na isang opportunity ay, katulad namin, nung nagko-construct kami, parang ang hirap humanap ng supplier ng hollow block, ng mga steel frame na window, ng mga plumbing, mga electrical, ganyan, no? So, kung yung isang construction worker ay pupunta, for example, sa TESDA, no, mag-specialize ka na sa plumbing, mag-specialize ka sa electricity, ganyan. Tapos bumuo ka ng team mo kasi po pwedeng yun yung business mo eh. Parang ang gagawin mo ay kami ay group isa kaming business ng construction pero nagse-specialize kami sa electricity or kaya sa plumbing o kaya sa painting o kaya sa hollow blocks. Kasi yun yung mga hindi nakikita. At mayroon akong nakilala doon at isang magandang idea yung ginawa niya, no? So, siya yung magaling talaga sa paggawa ng hollow blocks, for example. Alam niya yung maayos na formulation na hindi tinitipid, na matibay talaga. Sabi niya sa akin, naku sir, kahit yung hollow blocks, pumunta ka ng 3rd floor at ibato mo. Hindi yan hindi siya mababasag. Oo, ganyan yung sabi niya sa akin, no? Pero ang sabi niya, para hindi siya namomroblema sa kapital, ay mayroon siyang presyo sa kanyang labor per piece doon sa hollow blocks. Tapos, ibibigay ko yung materyales sa kanya. So sabi ko, napaka-innovative siya na lang naman ang bubuo. Para hindi na niya kailangan na mga pital, di ba? Correct. Kasi yan yung isang problema din minsan. Ang isa pa ay na magandang pasukin ay welding. Tapos ikaw mismo mag-invest ka na sa welding equipment. Pero Prof, pagka yung mga welding equipment, pwede nila yung ipasok sa DTI, di ba? Meron Toots, yung bibigay sila ng gamit, nagpapaloan sila ng gamit. Diba? Sa DOLE din, sa DOLE meron din. I'm sorry, hindi DTI, DOLE. Meron sila. Di ba, Prof? Oo. Yung mga gamit. At saka DOST, I'm sorry. Meron din. DOST, Marami. Hindi kasi naalala ko lang di ba yung mga gamit? Kasi ang unang magiging pangamba nila, pambili Prof, ng gamit. Yes, yung pambili, yung datong pambili. So ngayon, ang alam ko, mayroon po yan, yung Department of Science and Technology, DOST, nag-aano sila, nagpapautang, gamit naman yung ipapautang sa'yo. At yan ay kapag pinasok natin yan, tamang gamit ng utang kasi for productive purpose. Correct. Yan yung good utang. Kasi, ang akala ko kasi dati sobrang mahal nung pang-welding. Sabi nila may mabibili na pala ng mga 20,000, 30,000 ganyan. So sabi ko, tutulungan ko kayo mag-ipon para kayanin niyo na mag-welding. Tapos kasi kapag ikaw yung pupunta sa contractor at may sarili ka ng gamit, mayroon kang skills, mas mataas yung kikitain mo. Correct. So, totoo naman. Kailangan lang lawakan natin yung ating isip na pala yung mga karagdagang serbisyo na pwedeng gawin, no? In short, kumbaga, Prof, wag mong ikahunan sarili mo. Always empty your cup, sabi ni Mami. Yes, diba? Tapos, yung isa pa ay, ito rin naman ay ko din. Kasi may mga, pagkatapos maggawa ng structure, kailangan naman ng aircon, mga ganyan, aircon technician naman. Yes, mga aircon technician. At saka yung tigalinis. Naku, kaya, di ba? Minsan may shortage. Oo. At ang nakakatuwa dito kasi may mga nakikita na ako na mga construction workers, mga foreman, mga mga aircon technician, pinapakita nila sa social media yung mga gawa nila. Pinagpapaalam
sa ano no sa kung saan man sino yung kliyente nila. So nakikita mo ngayon na uy magaling pala tong gumawa. Ito yung example ng gawa niya. So marunong na rin naman kayong mag-Facebook, mag-YouTube, gamitin nyo na rin yan para i-market yung inyong mga skills at mga serbisyo sa construction. Correct. Kaya lang meron din mga nagtatanong, Prof. Yung iba kasi gusto nilang pumasok yung sa mga construction, halimbawa ang mga housing project ng gobyerno. So, parang kung ikaw ay meron ka namang skill, pero papaano daw sila makakapasok lalo na pagka ang mga proyekto ay sa ilalim ng gobyerno para daw mahirap? Actually, yung sa ilalim ng gobyerno, usually sinasubcontract naman yan sa mga private. Pinapabidding yan eh. So, dapat ay, actually, simple lang naman yan. Pumunta po kayo sa mga construction sites at makipagkilala kayo. Kasi, ano lang yan? PR. Oo, 'di ba? At doon nyo yan malalaman, hindi naman po hindi po lalapit lang basta ang grasya sa atin. Kailangan tayo din ng grasya, 'di ba? So, yun yung actually yan yung mga pwedeng gawin pero in terms sa government side na pag-uusapan na rin lang natin siya kasi nalala nyo may kasambahay law. Yes, meron ding equivalent doon para sa mga construction workers kasi yung mga kasambahay, mayroon silang parang kahit na pwede silang magbayad ng mababa sa SSS . So, tingin ko, pwede din yung sanang gawin sa mga construction workers. Oo. At saka parang yung mga employers, yung mga contractors ng mga construction workers natin, ay para silang gawin na yung employer ng kasambahay loan na talagang minamandato sila na ipasok sila sa SSS at saka sa pag-ibig para magkaroon ng benepisyo. Kasi lumabas sa study na 80% ng mga construction workers natin ay pagdating ng retirement age, hindi magkakaroon ng pension. At saka napaka-importante din sa mga construction workers natin na may SSS sila kasi risk sila sa mga disgrasya. Malaking bahagi yung ECC. Yung risk diba? Sa trabaho. Yung compensation sa ECC, malaking bagay para sa kanila. Diba? Kaya nga tinatawag na social insurance siya, diba? So social safety net natin siya. So, yun yung mga magandang pwedeng gawin ng mga construction workers natin. At pero Prof, may event kayo, di ba? Yes, oo. Meron tayong event at yan ay sa Lunes. Ito yung ating second Socialized Housing Summit. At itong Socialized Housing Summit natin kasi usually kapag mga summits na mga ganito ay ang bida ay ang mga developers. So, correct. Ang ginawa namin dito ay kumuha kami ng mga homeowners mismo ng mga socialized housing. Papakita nila yung kanilang mga karanasan. Meron ding mga experiences ng mga construction workers. So it's a surface natin yung mga issues para magka-respond yung gobyerno. Nandyan yung mga government agencies Nandyan ang LRA, ang DENR, ang DSUD, ang Pag-ibig, ang SHAFC. Kasama natin sila lahat doon. At excited ako kasi parang ito yung pagkakataon talaga na mapag-usapan yung pangangailangan ng mga low-income na karaniwang Pilipino. Na gustong magkabahay. Diba? Kasi ang demand talaga ng bahay nasa low income. 500,000 units yan per year ang kailangan natin. Pero 11,000 lang yung napoproduce natin kada taon. Correct. So, yun. Tapos ang masakit pa dyan, yung sa mga mayayaman, middle class, may surplus ng housing units. Wow. Buti pa sila. Pero di ba yan yung focus ng ngayon, ng proyekto ni President Bongbong Marcos at saka yung HUDC, Mami? Yung pabahay para sa ano? Anong tawag dito? Professor, saan gagawin po yung second Socialized Housing Summit? At papaano daw po makakapagparehistro kung gustong pumunta at makilahok? Yes. So ito ay sa March 18 to 19 sa Escaler Hall sa Ateneo de Manila University. At kung gusto niyo pong umattend, pumunta lang kayo sa vincerapizura.com/events. Yan, papasok diyan. Pero naka-flash din sa screen natin ngayon yung QR yung URL Scan natin. Nyo na lang.
So, Yes. saan po yung inyong Prof, punta lang sa Vince Rapisura VinceRapisura.com/events. /events. Ayan, para po sa mga interesado at nais magkaroon ng mga sapat na impormasyon, no, na nais yung malaman patungkol po sa pagkakaroon ng bahay. Correct. Lahat Ako tayo. kaya nung malita ko, pangarap ko yan. Oo, nung bata ko bahay-bahayan lang. nung magkatrabaho ka na, gusto mo ng totoong bahay na. Correct. Diba? Siyempre naman, kahit sino naman ata, pangarap yan, di ba, Prof? Yes, oo. Actually, ito ang number 2 na life goal ng karaniwang Pilipino. Totoo. Ang number 1, mag-asawa. Ganun ba? Iba bahay. Joke! Ang number 1 ay magkaroon ng matiwasay na retirement. Yan yung number. Ay, talaga. Totoo naman. Siguro sa susunod, gusto ko yung Ayaw pag-usapan. nga. Habang nalalapit na din ang retirement. Kasi meron ako kaibigan natin, mami. Natawa si Prof. Alam mo, maganda yun, mami, kasi may kaibigan tayo. Lagi siyang worried. Buti pa kayo, may tatanggapin ganyan. Gumaganon na siya. Kasi yung iba, yung may ibang mga manggagawa, wala talagang retirement eh. Yung Oo. mga manggagawa yun na talagang, kumbaga hindi mga employee na tinatawag, di ba, Prof? Self-employed. Oo. Yes, yun Yes, yung sige. mga self-employed, yung mga ganong kategorya. Siguro sa susunod pag-uusapan natin yon, paano nga ba Yes. paghandaan ng retirement. Correct. Anyway, Prof, imbitahan mo sila ulit sa iyong second Socialized Housing Summit. Go ahead. Ayan. So sa second Socialized Housing Summit po natin, pag-uusapan natin ang tungkol sa magpabahay para sa mga low-income na mga karaniwang Pilipino. No? March 18 to 19 po ito sa Escaler Hall sa Ateneo de Manila University. Ayan. Maraming salamat, Prof, sa ulitin. Maraming salamat din at have a good day. Have a good day po. Inyo po narinig si Professor Vince Rapisura, financial educator and social investor. Ayan. Yan. Marami kaming natutunan. Lagi yan pa. Kada na interview namin si Prof, Totoo. marami kaming natututunan ni Tuti. Sana gayon din po kayo.